ang pinaka-dehumanizing at hindi makatao na application ngayon na nagpapalaganap ng hindi makatao na moralidad. Ito ay isang platform sa mga teenagers na kung saan ay ine-enterprise nila ang kanilang mga katawan na tilabaga mga strippers o mga babaeng bayaran na sumasayaw sa mga clubs para sa viewing pleasure ng mga teenager na mga kalalakihan at ganun din ng mga pedophilias kung saan ang TikTok ngayon ay kinukonsidera ng mga expert na isang societal diarrhea at habang ang mga kababaihan gayon din ang mga kalalakihan ay nag-earn ng mas maraming views at subscribers at subconsciously ang mga teenager ngayon ay pinapractice nila ang pagiging strippers sa kanilang pagtanda. Ika pa ng isang personalidad na si Andy Wu sa hinaharap ang lahat ay magiging sikat sa loob ng 15 minutes. At ang tanong ay bakit kaya ang TikTok ay isang parasite sa ating lipunan? At bakit ang CEO ng Reddit ay dinidescribe ang TikTok bilang isang parasitic at spyware? At bakit ang lahat ng mga gobyerno sa buong mundo ay sobrang nababahala sa TikTok? Kapitbahay, may nangyayari na kakaiba sa TikTok. Atin itong pag-usapan, mga kapitbahay. May mga bagay ka bang hindi maintindihan at mga bagay na hindi maunawaan? Halika at ating tuklasin at harapin ang katanungang totoo ba ito sa tulong ni Kapitan Misteryo. Your friendly kapitbahay. From the top, make it drop, that's some rap, and I get a bucket and a mop, that's some rap. Hindi exaggeration na ang TikTok ay sinisira nito ang ating society. Ito ay dahil ang TikTok ay ang most downloaded app. Mas marami pa ang download ng TikTok kaysa sa Facebook, Instagram, WeChat at marami pang ibang platform. At ang karamihan sa mga napapanood sa TikTok ay mga teenager na ipinapakita ang kanilang mga katawan at ang mga malalaswang mga sayaw na kinagigiliwan ng mga malilibog na kalalakihan. Katulad na lamang ito, isang 16-year-old na babae na kung saan mayroon siyang skinny na clothing at Under Armour na bra at wala siyang ibang ginagawa kundi i-shake off ang kanyang katawan at ipakita ang mga sexy na galaw. At sa pamagitan lamang nito ay nakagain ang babaeng ito ng 100 million subscribers. Oo mga kapitbahay, 1 million na mga followers sa TikTok at karamihan sa mga followers nito ay ang mga malilibog at mga manyak na mga kalalakihan. At dahil dito, karamihan sa mga sikat na TikTokers ay iniiwan nila ang kanilang pag-aaral upang sumayaw sa harapan ng mga milyon-milyon na malilibog na mga kalalakihan. At dahil sa panonood nito, nag-i-increase ang mga pleasure desire ng mga utak ng kalalakihan, lalong higit na tinatawag ito na dopamine dragon. Ang TikTok ay na-design para hikayatin ang lahat ng mga kababaihan na sumayaw at ipakita ang kanilang mga sexing katawan habang pinagpipestahan ng mga mapansamantala na mga kalalakihan. Oh my! At hindi lamang ito, pati ang mga bata ay tinatrain na rin ng mga magulang kung paano sumayaw ng mga malalaswa sa harapan ng mga maraming mga tao. At pati na rin ang mga lalaki na mga bata ay sumasayaw na rin ng mga sexy na mga galaw. At dahil dito, halos karamihan ng mga bata ngayon ay nagiging parte ng LGBT community. At ang TikTok ang isa sa mga salarin kung bakit nangyayari ang mga ito. At gayon din, mapapansin natin, ang TikTok ang nagbibigay sa mga batang kalalakihan na matukso na gumawa ng mga premarital sex sa iba't ibang mga kababaihan na kung saan nakakakuha sila ng mga STD na hindi alam ng kanilang mga magulang. At ganun din, ipinapakita sa TikTok na ini-encourage ang mga teenager na pag sila ay nabuntis, kung gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, ay kailangan nilang i-abort ang mga bata sa kanilang sinapupunan. At ito ay aking sinasabi mga kapitbahay dahil may bagong pag-aaral ngayon na pag mas marami at mas matagal ang ating panonood sa TikTok ay nagdudulot ito ng matinding depresyon. Lalong higit sa mga tao na hindi masyadong nag-exercise, nauubos ang kanilang mga dopamine dahil sa kapanonood ng mga TikTok videos. At ang pagiging sikat ay kinakailangan ng matinding talento.
Ngunit ngayon, sumayaw ka lang sa TikTok at kung ikaw ay may magandang hubog ng katawan, ay madali kang pagpepestahan ng mga tao sa social media. At ang pinakasusi lang naman, para maging patok ang video mo ay kung may kabastusan ito ay masisikat ka. At kung mas bastos ang iyong ipinapakita sa TikTok o anumang klase ng social media site ay mas magtre-trending ka. Hello, Sino ka? nandito ako para tulungan ka. Kaya kitang gawing mayaman at kaya kitang gawing sikat. Talaga ba? Kailangan mo lang gumawa ng isang bagay. Magubad ka sa maraming mga tao at i-worship mo ako. Talaga bang mag-work yan? Oo naman, mag-work yan. Gagawin kitang mayaman. Ayaw mo yun? Ngunit ang kapalit nito ay kaibiganin mo ako at ibigay mo ang kaluluwa mo sa akin. Meron ba tayong deal? Deal. Ganito mga kapitbahay ang nangyayari ngayon sa mga kabataan ngayon na hindi nila alam nakikipag-deal sila kay Satanas na sila ay nag-aalay ng kanilang mga talento sa pagiging malaswa sa harapan ng social media at ang kapalit nito ay kasikatan. At dahil dito, ito rin ang nangyayari sa mga kababaihan. Nagiging narcissistic sila, ibig sabihin mas napapamahal sila sa kanilang sarili kaysa sa pagmamahal sa ibang tao. Ang importante lang sa kanila ay ang tinatawag na self-love. At bagaman nagte-trending ang TikTok ay dapat natin itong iwasan. So when you look at TikTok, it's interesting because it is a scroll, but they've actually done something new, I want to say, in some ways. And they have the vertical scroll, which is what you have on Facebook. For example, you're scrolling up on the news feed. But what this does is if you stop on the video and you like that video, it'll restart that video. So in a sense, you've got a horizontal scroll going on pleasurable content, and you also have a vertical scroll going, both. So it'll just auto load, and you'll be in this pleasurable dopamine state, carried away. It's almost hypnotic, You'll keep watching and watching. And then if you want to scroll up, there you go on the traditional scroll again to the next. And there goes that dopamine hit again. Napanood natin at napakinggan natin si Dr. Albright patungkol sa psychology kung paano natitrigger ang mga dopamine natin sa ating utak at kung paano ito nauubos na nag-lead sa depresyon. At pinabanggit din na ang TikTok ay isang cyber threat. Ito pa ang sabi sa isang pagpupulong sa United States of America na binabanggit nila na ang TikTok ay kinukuha ang lahat ng mga private data sa iyong cellphone. Kabilang na dito ang iyong address, ang mga pictures mo sa cellphone, ang mga nakasave na notes, ang mga nakasave na numbers, ang mga conversation mo sa kanino man ay nare-record at na-identify ng TikTok. Ito pa ang sabi ng isang personalidad sa United States of America. Atin siyang pakinggan, mga Really? I kapitbahay. think the U.S. military is instructed all personnel to stay off of TikTok, or not to use Whoa. TikTok. Yeah, Really? Again, because of the same concern. The whole idea is this platform, because these companies can argue all they want to that they're independent from the Chinese authorities, but ultimately, if the Chinese authorities knock on their door and say, "We would like access to your database because we want to hoover up all the information about every U.S. military person, that's stationed wherever," or they're going to do it. They're trying to Yeah. get one of the top TikTok executives in here. Really Yeah. interesting. It's considered a cyber threat. Yeah. Lieutenant Colonel Robin Ocha, an Army spokeswoman, told military.com, "We do not allow it on government phones." There you go. Whoa. Look at that. A cyber threat. Tunay nga na walang magandang naidudulot ang TikTok sa ating lipunan at ito ay ginagamit ni Satanas upang tayo ay linangin niya at i-focus ang ating atensyon sa mga karumal-dumal na mga gawain na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Ngunit nais ng ating Panginoon na burahin natin ang mga bagay na nagpapalapit sa atin sa kasamaan at i-focus natin ang ating atensyon sa isang bagay na magpapalago sa atin sa ating spiritual life. 1:8 verse 10 to 12. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad
sa kadiliman. Mga kapitbahay, ito ang experience ni Maria Magdalena na kahit na gaano siya kasama at gaano siya karumi sa tingin ng ibang tao, ang ating Panginoon ay nakita niya kung paano nagsisi itong si Maria. At dahil hindi binibilang ng ating Panginoon ang kasalanan ni Maria, kinahabagan niya ito at dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay nalinisan. At sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang ilaw ng sanlibutan na kung tayo ay lalakad kasama niya ay tayo ay magkakaroon ng buhay at hindi na tayo kailanmay lalakad sa kadiliman. Ang tanong ay, nais mo ba na lumakad kasama ng ating Panginoong Hesus at makamtan ang buhay na walang hanggan? Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tulungan po kami na i-divert ang aming atensyon sa inyong mga pangako at sa banal na kasulatan. Tulungan kami na layuan ang mga kasalanan na aming kinagigiliwan at nawa, tulungan kami na manatili sa liwanag dahil ang aming Panginoong Hesus, siya ang liwanag. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala sa pangalan ni Jesus. Amen.